hindi po talaga maiintindihan ng mga membro ng Kongreso o kahit na siguro anong Kongreso pa, 19th Congress o yung incoming 20 Congress next year o anumang Kongreso nang daan sa ating bansa. Sa ilalim ng saligang batas, itong katwiran ni Vice President Sara Duterte na hindi siya sasagot at hindi niya papaliwanag ang mga pera na dumaan sa kanya sa nakalipas na taon na ibinigay ng Kongreso na kapaloob sa General Appropriation Law o yung GAA na yearly budget, confidential fund, intelligence fund o anumang budget na inaaproba ng Kongreso. Hindi yata naintindihan ng pangalawang Pangulo ang oversight function ng Kongreso. Una yan, investigation and aid of legislation. At ang pangatlo ay yung public hearing ng Appropriation Committee na bumabalangkas ng budget. Kaya po, until now, patuloy pa rin dumadami ang mga kongresista, nagsasalita na, mga bago at dati, at pinaninindigan nila ang kanilang responsibilidad sa bayan tungkol sa budget. Ito, pakinggan po ninyo itong mga ilang kongresista. Sino-sino ba ito? Congressman Adjong, Congressman Gutierrez, Congressman Asedre, Congressman Ortega, dito sa paliwanag na ito. Kasi sila po talaga ay mayroong obligasyon at karapatan bilang mga elected ng mamamayang Pilipino. Dali ha? Importante yan. Kailangan marinig po ito dahil ang issue tungkol sa budget o tungkol ho dito sa tungkol sa pera ng bayan ay mahalaga pong naipapaliwanag. Okay? Sandali lang at importante itong marinig po ninyo. Sandali, tinahanap ko lang ho yung mismong audio, mismong statement nila tungkol dyan kasi importante po ito. Sandali lang ha. Ayan o. Yan lang ang budget hearing. Although that's an important part of what a budget hearing is. Pansin po ninyo, ito po ang mekanismo ng Kongreso bilang mga kinatawan ng taong bayan para sabihin na ito ay susuportahan namin, ito hindi namin susuportahan dahil ito'y mahalaga para sa taong bayan. Tawag po doon power of the purse. It's the way we can somehow make our government agencies accountable. Diba? Hindi naman namin pwedeng turuan ang secretary ng anong department kung anong gagawin niya. Hindi naman, we cannot impose ourselves on the executive considering the branches, diba? Branches of government. Kasi we're all co-equal branches of government. But by exercising the power of the purse, we are able to hold the executive accountable. And that is not paninira, that is not politika. That is how the political process works. That is how a mature democracy works. Diba? So pag pumupunta sila dito, sana hindi nila isipin na pagagalitan sila, pupolitikahin sila, sisiraan sila. Kasi if you look at the proceedings, never naman kaming mga neophytes disrespectful sa kanya, di ba? Never naman katulad kahapon ng kasamahan namin, hindi naman namin tinasa ang boses namin. Kami pa nga ang tinasa ng boses kahapon Di ba? That is the important thing to consider. Pangatlo, dun sa, if you are to be technical about it, items in the budget of a 2-year life. Now, part of examining your budget is understanding how previous budgets were spent. You can't totally absorb yourself na sasabihin, tapos na to. Diba? Especially if the life for that fund just ended. Like, when it was approved in 2022, so we have until 2024, 2023, end of 2023. Yung budget po yan last year lang yun. So we are still within bounds. Yan ang pinapaliwanag ng congressman, yung budget. On certain item. Actually, if it is ito yung si Congressman Adjong. Findings na even nobody really is exempted from the scrutiny of how each agencies of government, regardless whether you're on top or you're the highest, you're not insulated from the COA assessment by way you utilize the fundings sourced out from the taxpayers' money. So I'm satisfied on that aspect. Kasi ginagawa ang COA, yung kayo. So ilan lamang po yan sa mga kongresista, mga bago pa yan. Yung kanilang obligasyon
yung kanilang accountability, responsibility and accountability sa pagbabantay ng budget ng lahat ng ahensya ng pamahalaan under Executive Department. Trabaho nila yon. Kaya po umiinit ito kasi ayaw pong sumagot kasi ni Vice President Sara Duterte sa pagdidepensa doon sa kanyang budget. Nung unang hearing, hindi na nga ho na nandun nga, hindi naman sinasagot ang tanong. Pangalawa ho, ay sulat na lang ipinadala, talagang hindi na humarap. So doon ho na i-insulto yung mga congressman. Kaya sila sabi nagkataasan ng boses kasi ini-insist naman ni Congressman Marcoleta na tradition daw yun. Wala nang tanungan, i-terminate na yung budget, approve na kagad. Pwedeng gawin nyo kung walang nagdududa. Nagdududa po ang maraming congressman dahil nga yung 73 million na kasama sa 125 million confidential fund, sinabi ng COA, hindi malinaw kung saan ginamit. Pera ng bayan yun na dapat protektado. So yun po yung issue dyan. Maraming gustong itanong ang Kongreso kay Sara Duterte nung isa ay sekretary ng DepEd, marami siyang nagastos na pera at saka Office of the Vice President. Ayaw niya sagutin yan. So yan ho nagkakaroon ng matinding debate ngayon. Kaya kayo mga nanonood, tayong mamamayang Pilipino na parte ng may-ari ng perang pinag-uusapang ito. Ano pong inyong masasabi dyan? Dapat bang suportahan si Sara sa kanyang paniniwalang huwag na siyang tanungin sa kanyang ginagastos na budget? Or dapat ba nating suportahan ang mga mambabatas na ituloy ang pagtatanong kung saan ginagamit ni Sara ang pera ng bayan? Kaya ko po bilang Pilipino at mamamayag, may opinion at analysis sa isang ito. Obligasyon ng kahit sino naghahawak ng pera ng bayan ipaliwanag kung saan ginagastos. Karapatan at obligasyon ni Sara Duterte magpaliwanag kung saan ginamit niya ang pera. Karapatan at obligasyon din ng mga kongresista magtanong, alamin kung saan napunta ang pera. At ang mga Pilipino na siyang may-ari ng pera, meron ding obligasyon at karapatang malaman ang kanilang pera kung saan napunta. Kasi COA na nga po yung nagsalita. Under the law, ang COA nagbabantay ng ating budget. Ay yung COA na nga ang nagsabi, hindi malinaw, hindi nila alam kung saan ginamit ang 73 million kasama sa 125 million confidential funds. So, di ba? O ngayon, nagagalit yung pangalawang Pangulo, yung mga DDS at kanyang supporters. Nagagalit din, pinagtutulungan daw. Hindi yung pagtutulong. Sarado lang ang isip nyo, kaya hindi nyo naintindihan. Papayag ba kayo na parte kayo na may-ari ng pera? Hindi nyo alam kung saan napupunta yung pera na ating lahat? Mahirap yun. Kaya nga mayroong kongreso Yan po yung may obligasyon at responsibilidad ng pagbabantay ng pera ng bayan, pag-approve ng mga batas na kakailanganin ng gobyerno para sa mga proyekto at pangailangan ng mamamayang Pilipino. Yan po ang trabaho ng mambabatas. Yung hindi nakakaintindi, hindi natin pipilitin yan. Wala tayong magagawa ron. Kung saradong isip, wala rin tayong magagawa ron. Pero sa majority, ang Pilipino ay matatalino. Majority ng mga Pilipino nakakaintindi ng isyo. Kaya malaya po kayong makapaghahayag. Kalimutan natin ang mga baser at troll. Baka hindi nila alam ang ginagawa nila. Ang good governance, ang matinong gobyerno, at matinong paggamit ng pera, yun ang kailangan natin. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel.